Tonight, I just want to continue yung shinare ko last Sunday about why God gave the law. And we end up to a conclusion na God gave the law because of love. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya pala ipinagkaloob ng Diyos ang batas dahil sa kanyang pag-ibig sa ating lahat. Kasi nga, nauuso sa atin ngayon, we live by grace. We are no longer under the law, but we are under grace. And we will just expand that. Okay? So God gave the law because He loves us. So meron tayong binanggit doon, the 3 reasons why He gave the law. Number 1, kaya may batas, it is for our protection. Kapag wala ng batas, wala nang nag-rule, magulo. Even inside the house, if there is no rules to be followed, children will go astray. Amen po ba? So, importante yon. So, that is why God gave the law. Bakit? Kasi nung naging sinful ang tao, yung fall, Adamic fall, yung tao is become uncontrollable. Naging masama. Kaya nga, pinabaha ng Diyos sapagkat napakasama na ng tao. Uncontrollable na sila. And then nabuhay ang isang Noah at ang kanyang pamilya sapagkat siya'y matuwid sa mata ng Diyos. Ngunit, ang katuwiran ni Noah ay nagpatuloy pa rin ng kasalanan. Ang pagkakamali ng tao noon, kapag ka merong guidance, ang Diyos sa kanila sa pamamagitan ng isang tao, nakakasunod naman. Ang problema kapag namatay na yung tao, katulad ni Noah, people will become astray ulit. Naliligaw, nagkakanya-kanya ulit. Kaya sa panahon ni Moses, God gave Moses to gather all the law. Para kung sakaling mamatay si Moses, ang batas ay naisulat at naipatupad sa sangkatauhan. Kaya po ang ating title nga kanina, sinasabi natin, God gave the law because He loved us. Dahil sa pag-ibig, ang batas ay kailangan maibigay sapagkat ang tao ay sinful na. At kapag ang tao ay sinful na, sa pamamagitan ng law o batas, malilesen ang pagkakasala ng tao. Tama po ba? Halimbawa, ang inahalimbawa natin lagi dyan ay yung traffic light. Kung walang traffic light o rule sa kalsada, madami ang madidisgrasya. But because of the rule sa kalsada, merong batas sa kalsada, pag naka-red light, you need to stop. And do not attempt to drive. Ang mangyayari sa iyo, pagka nag-attempt ka, violate mo, mababangga ka nung papunta naman sa kanan. Amen po ba? But because of law, it serves as protection. Siyang nagbibigay ng warning sa atin. No, hanggang diyan ka lang muna. Huwag mong gagawin yan kasi mapapahamak ka. And huwag nating masamain yung law because it came from the heart of God. It came from the concern, the very concern of God to each and every one of us. Kaya ang batas, lahat ng ginagawa natin may batas. Even in science. Siguro kung walang batas sa science,
nag-umpuga na ang Earth, nag-umpuga na ang Saturn, meron silang oras umiikot. Kaya meron tayong umaga, tanghali, gabi. Naintindihan po ba natin? Dahil kung wala yan, kanya-kanya sila, ay nako, wala na. Kung makikita mo, umiikot lang sila sa orbit. May batas. Hindi siya basta-basta nangyayari. Everything is in God's order. Amen po ba? So number 1, sabi niya, we have for our protection. Number 2, to experience the provision of living in freedom. Kasi nga tayo, nung Adamic fall, ang tao ngayon ay nagkanya-kanya na. Kasi magulo eh. Wala siyang sinusundan. But because of law, dito makukuha mo yung provision. Bakit? Because when you follow the law, there is always a provision. Yung safety, yung result, okay? Yung bunga, yung bayad sa pagsunod mo, sa trabaho lang eh, pagka sumunod ka, o pag sinabing 8 to 5 ang trabaho, sumunod ka doon, buo ang sahod mo. Amen. Pero pag nag-undertime ka, pagdating ng sahod, ikakaltas nila yon. Because you didn't follow the law. Naintindihan niyo po ba? Yung principle of sowing and reaping. Pag ibinigay mo ito, maging sa tithing natin, pag ibinigay mo ito ang kapalit naman ito. Bubuksan ng dulungawan ng langit. Amen? Poprotektahan at hindi sasalantain ang iyong mga itinanim. Yun ang sabi ng Malakay chapter 3 verse 10. So, everything is under the law. Okay? And yung provision na yun, again, I am telling you that it came from the heart. It came from the very concern of God to each and every one of us. And number 3, sabi niya, He gave the law to establish in men's heart as protocol. Sabihin nga natin protocol. Okay. Ganito, ina-example natin yung protocol. Halimbawa si Briggs, in-invite sa Malacanang ni President BBM. Grabe, no? Pagdating niya sa Malacanang, even though personal ang invitation sa kanya, pagdating niya sa gate ng Malacanang, there are certain protocols that he need to follow bago siya iharap sa presensya ng presidente. Hello? Nakita niyo po yun? Ganon ang safety protocols nila. So titignan nila ang temperature niya, kakapkapan siya, baka may dala siyang bomba. Okay? Tinitingnan mabuti kung ano yung mga dala-dala niya. Pagdaan niya na naman sa isang checkpoint, sa loob ng Malacanang, i-scan pa siya, baka may nakatanim na chip sa kanyang katawan. At ang huli, meron pang mga detector yon. Lahat yon. O pagka-clear na, even though he is invited, bago siya iharap sa hari, dumaan muna siya sa protocol. And God gave this protocol to each and everyone's heart. Binigay niya yan. Kaya magtataka ka, ayaw mo magsimba. Ayaw ako magsimba, parang masusunog ako dyan eh. Pero, ang bawat isa, miski hindi nagsasalita, there is an emptiness inside their heart na para bang may kulang. Bakit? Kasi tinanim ng Diyos yan sa bawat isa sa atin na meron dapat tayong sundin sa buhay na ito. Whether we like it or not, there is a protocol that God gave to each and everyone's heart. And that is to follow the rules of the Creator, which is God. Amen po ba? So, definitely, law is founded in God's love. No?
The law is designed to protect us from doing wrongful acts and make us move in righteousness where there is no law. Amen po ba? Hello? The law is designed to protect us from doing wrongful acts and make us move in righteousness where there is no law. If you are moving in righteousness, hindi yun sakop ng law. Amen? Sapagkat ang law ay ibinigay para lang maituwid ang kilos mo. Pero kung ikaw ay gumagawa na ng tama, you are no longer under the law. Amen po ba? Halimbawa, sinabi, bawal pumatay, ikukulong ka, hindi ka naman pumapatay. So you are not under that law. Amen po ba? Hello? Nagigets niyo po ba? Kaya hindi po kamuhi-muhi ang batas. Kaya si Jesus, sabi niya, I came not to abolish the law, but to fulfill it. Hallelujah. So, law is founded in God's love. Isip lahat ng Diyos yan para magkaroon ng order. Even though the sin is already present during that time, ang ipinantapat niya sa kasalanan ay batas para malesen ang pagkilos natin ng masama. Ang buti ng Diyos. Amen? Ang magulang, mga kapatid, pag nag-away yung magkapatid, pagtapos ng away, anong gagawin niya? Anong pinag-awayan nyo? Kasi sapul ngayon, ha? Di ba na ganun yun? Sapul ngayon, ikaw ang kuya, ikaw magbibigay. Ikaw naman kapatid, huwag kang madamot. Iayos ninyo. Dapat ganito, sa susunod na mag-away kayo, so here comes the law. Bakit may law? Ibinigay yung parent. Kasi ayaw niya mag-away at mapahamak yung magkapatid. Nagets niyo po ba? Hello? Nasusundan po ba natin? Ha? Kaya pagpasok natin dito, ang dami nating ipagpapasalamat sa Diyos eh. Ang daming ipagpapasalamat. Kaya nung kasal nila PK, umpisa pa lang nung kanta, naiiyak ako dahil if you understand the heart and mind of God, grabe! Ang buti mo, Lord. We do not deserve to be treated like this because we are already sinful. But you always think of us. Tama yung sabi niya. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kaya mapapa-hallelujah ka lang talaga eh. Amen? Ang sarap magpuri sa Kanya, mga kapatid, if you know how good He is. So, ano po ba ang principles of law? Number one, obeying the law has its reward. So, when you obey the law, you will gain the reward or you will enjoy the reward. But if you disobey the law, it brings strong consequences. Do you believe that? Because in every reaction, there is an equal, in every action, there is an equal reaction. Yun yung sinasabi ko sa kasal nila. Dalawa lang ang pwedeng makakapaghiwalay sa inyo. Una, kapag ang isa sa inyo ay naging unfaithful sa promises. Okay? Pag naging unfaithful yon, susuklian naman nung isa ng unfaithfulness because in every action, there is an equal reaction. So masisira yung bond ng marriage. Kasi nga sinira mo yon, hindi ka sumunod sa batas ng marriage. Ano po ba ang batas ng marriage? Walang pwedeng makapaghiwalay dyan. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Hindi kayo pwedeng maghiwalay. Wala na yan. PK and Daniel. Yan, sino rito mga may asawa na? Wala na yan. Hindi pinahihintulutan ng Diyos na paghiwalayin
ang dalawang pinagsama ng Diyos. Is either sisirain ng isa sa inyo or mamamatay ang isa sa inyo. Kaya kung gusto mo talaga makipaghiwalay, sabi ko nga, di magpakamatay ka. Yun lang ang pwedeng dahilan. Kasi ang daming consequences niyan. Naghiwalay kayo, hindi ka pwede, sabi ng Biblia, hindi ka pwede makipag-asawa sa iba. Dadalhin mo, ipapahamak mo pa. Halimbawa, ikaw, may asawa ka dati, nakipaghiwalay ka, mag-aasawa ka ulit, dadalhin mo yung kasalanan doon sa binata o yung magiging asawa mo. Ang daming consequences nun. Kaya dapat ingatan natin. Kaya sinasabi ko, your decision must not be according to your emotions. But rather, your decision must be according to your decision in mind, in truth, and the truth will set you free. Okay? Ang truth, nasa law of God. Amen po ba? Ayan. So, sabi niya rito, law doesn't discriminate in respecter of person. Sa batas, lahat qualified. Walang mahirap, walang mayaman, walang pangit, walang maganda, walang bata, walang matanda. Ignorance of the law is not an exemption because every law, every person is governed by law. Hindi pa pwede yun. And even Jesus obeys the law. Anong inobey ni Jesus? The law of sin and death. Nakita niyo yun? Ito pa ang isang ipagpapasalamat natin. Si Jesus, anak ng Diyos. Mamaya, may elaborate pa natin mabuti yan. Anak siya ng Diyos. Pwede naman sabihin ng Diyos na, sige, patayin na lang natin lahat ng tao, gumawa lang tayo ng bago. Palibasa ang Diyos, siya ang gumawa ng batas, ng law of sin and death. He sacrificed His own begotten Son, Jesus Christ. Para mabayaran ang sin and death, you need to pay it through your death. Physically. Ang unang ginawa ng Diyos sa Panginoong Yesukristo, He sent nagkatawang tao. Kasi flesh yung nagkasala, dapat flesh din ang magbayad. Naintindihan nyo? Did you see the sacrifices of Jesus? Kaya nung nasaktan siya, talagang masakit yun. Kasi nagkatawang tao siya. At siya ay talagang namatay. Bakit? Because He doesn't violate the law of sin and death. Namatay siya, binayaran ng ating mga kasalanan. So, yun yung prinsipyo ng law. When you obey the law, there is a reward. When you disobey the law, there is a strong consequence. And law doesn't discriminate in respecter of person. Amen po ba? Kaya hindi natin pwedeng sabihin, hindi ko po alam eh. Ignorance of the law is not an exemption. Amen? Ngayon, kung hindi mo alam ang mga batas ng Diyos, sabi ng James, you ask for wisdom. Kung hindi mo alam ang mga bagay-bagay na ito, kaya nga po tayo may prayer. Magbabad ka, magbasa ka, humingi ka ng guidance sa Holy Spirit for you to be directed sa pagsunod natin sa batas. Because there is a protocol that we need to follow whether we like it or not. Amen po ba? Now, punta naman tayo doon sa principles of grace. Sa grace, anything that is impossible for us to do, God will be the one doing it for us. Do you believe that? Ang tawag po natin doon ay unmerited favor. Hello? Gustong-gusto natin yon. Unmerited favor. Yung hindi mo na kayang gawin, Diyos na ang gagawa para sa'yo. Katulad nung ginawa ni Jesus Christ, that is unmerited favor. Hindi natin kaya yan eh. Sino rito kayang iligtas ang sarili niya? Wala. It is only
through Jesus Christ. Kaya sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. And that is the sign of unmerited favor. Ano pa? Ano yung grace? Kung naaalala ninyo, ano pa yung grace na naaalala ninyo? No one is above the law. Okay? Except God. God is above the law. Ano sabi nung kanta natin kanina? Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stand above them all. Hello? Sino naniniwala sa inyo doon? Yes, there is a law. Ito, tingnan nyo mabuti. There is a law. And this law is a protocol that you need to follow. Hello? Pero yung unmerited favor, ano uli yung unmerited favor? Ano yung in-illustrate ko dito nung Sunday? Raan, halika rito. Ano uli in-illustrate ko? Halika. So, ang tao, binigyan ng Diyos ng law para daanan niya. Ito lang ang daanan mo, anak, para hindi ka mapahamak, ha? Huwag kang kakaliwa, huwag kang kakanan. Amen? So, ang tao, dumaan doon. Dinadaanan niya faithfully. Pero merong mga tukso kaliwat kanan. Minsan lumilihis, minsan napapahamak. When you disobey the law, there is a strong consequence. Napapahamak. Minsan kumakaliwa. Biglang liko. Napapahamak. Okay? So, ang sabi ng Panginoon, ito yung law na dapat mo lang lakaran. Yan lang ang lakaran mo. Okay? Ngayon, ikaw na isang tao is very close to God. In example natin dyan si Jesus Christ, ito yung unmerited favor, nakasama niya yung mga disipulo niya on the Sabbath day in Matthew chapter 12, Sabbath day yon. Pero nakita ng mga Pariseyo na pumasok sila sa templo at kinain nila ang tinapay doon. And they question, Jesus, bakit pinapayagan mo yung mga disipulo mo na kumain ng tinapay ganong Sabbath day ngayon? Law yun. Tama naman sila. Sabi ni Jesus, di nyo pa ba nababasa? Sa panahon ni David, pumasok sila doon, kumain din sila. At alam nyo ba na maging ang mga pare, okay, mga tagapaglingkod sa loob ng templo, even Sabbath day, kumakain at gumagawa rin sila ng labag sa batas. Pero hindi sila napapano. Because inside the temple, there is a protection. Pero ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, I am greater than this temple. Kaya sinasabi natin, if you are with me, who can be against you? Hello? So, ito yung law, pero kasama mo ako. Na-violate mo yung law. Pero dahil kasama mo ako, exempted ka. Ay, grabe yung unmerited favor. Nakita niyo yun? Nagkamali ka. I will not going to condemn you. I am with you forever. Ang sabi ng Panginoon, huwag niyo pagbintangan. Huwag niyo pagbintangan. Bakit niyo sinisisi? Pwede ba pakibasa niyo yun sa Matthew chapter 12? Tingnan niyo ano sabi ni Jesus sa mga Pariseyo. Bakit niyo sinisisi? Isinisisi. Sisisi siya. Kung nauunawa lamang ninyo ang kahulugan ng salitang ito, habag ang nais ko at hindi ang iyong handog. Hindi sana ninyo hinatulan ng mga walang sala. Nakita nyo? This is grace.
At isang araw, makikita mo, bigat mo talaga eh. Ikaw uli, halika rito. Ikaw uli. Ayan. Oh, ang ginawa ng Diyos, binuhat niya tayo. Yung doon sa, ano yun? Sa footprints in the sand. Lord, kanina kasama kita naglalakad Pero ngayon, bakit isang paa na lang nakikita ko, isang tao na lang? Sabi ng Panginoon, anak, buhat-buhat kita. Hello? Nagets nyo? Thank you, anak. Galing mo talaga. You saved my day. Nakita niyo yan, mga kapatid? That is the grace. Though we have a protocol to follow, and God understand our nature being sinful. Makinig kayo. We have a protocol to follow, but God understand that we are sinful in nature. Tanungin ko kayo, si Peter po ba nung nakalakad sa ibabaw ng tubig, perfect na, walang kasalanan? Matuwid na matuwid ba si Peter? Pero bakit siya nakalakad sa ibabaw ng tubig? And that is against the law of science. Na ang isang tao nakalakad sa ibabaw ng tubig. Why? Because that moment, Jesus, He is focused to Jesus. Hello? If we are only to focus to Jesus, mga kapatid, even anong klase ng law, you can also be above the law. Hello? Kailan lumubog si Peter? Nung nakita niya na yung hangin, malakas yung hangin, lulubog ako. Kailan ka pala lulubog? When you start condemning yourself. When you start to focus to yourself. I am not worthy, Lord. Bakit ganun? But when you only focus to Jesus, focus ka lang kay Jesus. Siya ang bahala sa'yo. Amen? Minsan kasi dito tayo nakafocus Uy, ano ba? Kabalal-balalan na ba ang tingin mo sa akin? Ano ba? Ang ginagawa mo is to please man. But when you come in here, ang motive ng puso't isipan mo is to give thanks to the goodness of God. Yan lang ang focus mo. Hindi pupunta ka rito para ma-please ang tao, mga kapatid. Mauuwi ka lang katulad ni Peter, lulubog ka lang. Did you get the point, mga kapatid? But when you come in this place, or you are in any place, kayo at ang banal na Espiritu nag-uusap. Mga kapatid, you are giving glory to the Lord. Nauntawan po ba natin? Sino po nakaalam no sa kwento ng Good Samaritan? Yung una, pare. Yung pangalawa, Kristiyano. Yung pangatlo, Samaritano na hindi naman siya Kristiyano. Pero sino ang napuri ng Panginoon? Yung Samaritano. Because he has that good intention. Do not focus on the religious things that we are doing. Alam mo si Charmaine, si Erwin, wala naman nakakakita sa ginagawa nila rito But if you are doing it joyfully, na ang iniisip mo lagi, si Lord lang ang nakakakita sa'yo, you are not doing it for men. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Kaya nga yung ginagawa ng kanan, huwag mo na ipaalam sa kaliwa. Prinsipyo uli yun. Hallelujah.
May natututunan po ba tayo? Prinsipyo yun. Do it all for the glory of God. With or without appreciation of man. Because you have to understand that man has the sinful nature. Sinasabi ko, prinsipyo yun eh. Ako pag nagpahiram, ang sinasabi ko, ang isip ko, pag ako nagpahiram, I take all the risks. Ine-expect ko na baka yan ay masira, baka hindi makapagbayad. Pag umoo ka, kaya sabi ng Biblia, say yes kung yes, no kung no. Pag sinabi mo ng yes, huwag kang mag-expect doon sa tao na magiging grateful sa iyo. Tama? Because people in sinful nature, ungrateful ang heart niyan. Amen? Sabi nga ni Pastor Lucky, parang ako pa yung nanliliit eh. Ako na nagpahiram, ni wala man lang ako narinig na sorry kasi nabutas yung upuan ng kanyang sasakyan. Well, that's a human being. Amen? But for us, being a Christian, expect. Expect. Kasi pagka yun ang mindset mo, hindi ka masasaktan. Pag nangyari man yung hindi dapat mangyari, doon sa decision mo, hindi ka masasaktan. Napakarami na po nang humiram sa akin ng pera nang hindi naman po nagbayad. Pero dahil hindi nga yun ang isip ko, napakadali kong magbigay. Sige, sa inyo na yan. Sige, ano nyo na yan. Why? Because the Spirit of the Lord just lead me in expectation na sa tao, wala. Wala akong in-expect dyan. Wala akong in-expect. Kaya dito sa simbahan, mawala ka man o dumating ka man o may sabihin ka man, may gawin ka man, it will not affect me at all. Because I'm already ready for the ungratefulness of human being. Same thing with the heart of God. Nauunawaan niya, kaya sabi niya, sino yung walang kasalanan ng siyang unang bumato sa babaeng ito? In-example ng Panginoon, 10 yung pinagaling ko, bakit isa lang yung bumalik? In-example ng Lord yun, talagang gano'n ang tao. Kaya nga po, unmerited favor, we do not deserve. But God in His heart decided to give. At dahil decision niya yun, hindi siya pwedeng maapektuhan. Amen po ba? Magpasalamat ka sa Kanya, hindi siya maapektuhan. Kilala kita eh. Hallelujah. Tandaan po natin, sa unmerited favor, that God is above the law. That God is above them all. Kaya sa aming intercession kagabi, ang sinasabi ko, yung itinuro niyang dasal sa atin, yung Lord's Prayer, saan nagsisimula? Our Father. You can just imagine, ay, lako, ito, tingnan niyo ha, kung gaano kabuti ang Diyos, na ang Diyos na ito is above them all. And He wants you to call Him our Father. Ay, grabe. Bakit hindi ka magpasalamat sa Kanya? Undeserving ka. But He wants you to call Him our Father. Ama namin. If God is with you, who can be against you?
Eh sabi niya, kung yung mga earthly fathers nyo nga gumagawa ng mabuti sa inyo, ako pa. Kaya kapag ikaw ay nanalangin, huwag mo lang sambitin yung Our Father because of religious prayers. But rather, deep inside your heart and in your mind, you understand how powerful the first statement na Ama namin. Miski wala akong pera kahapon, sabi ni Monique, Pa, pengeng pera. Hindi mo bibiguin, miski wala kang pera, bigay mo. Kasi tinawag kang Pa. Kilalanin ninyo kung sino tayo. Ang tatay daw natin, siya. Our Father, saan daw siya? Who art in, hallowed be thy name. Thy kingdom come, yung kaharian mo. Thy will be done. Saan? On earth. Dito sa amin. As it is in heaven. And then give us this day our daily bread. Sino rito humihingi sa kanyang ama? Kaya hindi po kinatatamaran ng pagdarasal. Eh sabi ng Panginoon, hindi kasi kayo humihingi. Eh ang law, ask and you shall receive. Ay. Hallelujah. Bini mo wala kang pera, ang iisipin mo agad, paano kaya ako magkapera? Mangutang kaya ako kay kumare, kay kumpare, manloko kaya ako ng tao. Sabi naman, this is how you pray. Sabi ni Jesus. And go to your room, close the door, kneel down, and ask the Father, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Lord, sa oras na ito, namomroblema po ako sa kaperahan. Lord, sa oras na ito, dumating na naman ang aking best friend na si Manny. Maniningil. Maniningil ng Meralco, maniningil ng tubig, maniningil ng ganito, ang daming bayarin, ang daming kailangan bayarin. Lord, give us this day our daily bread and forgive us our trespasses. Patawarin niyo ako, Ama, kung kami nagkulang. Patawarin ninyo kami, Ama, kung kami po ay hindi nakinig at dumaan sa protocols mo. Amen? Forgive us as we forgive those who trespass against us. Huwag mo rin kalimutan magpatawad. Alam niyo yung parable? Na humingi siya kasi ang laki-laki ng utang niya, pero pinatawad siya. Paglabas niya, nakasalubong niya yung may utang sa kanya. Ang liit lang ng utang, compare sa utang niya doon sa may-ari. Anong ginawa niya? Ginulpe. As we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation. Ano yung temptation? Ang dami kasing temptation eh. Alin? Ituon mo yung pansin mo sa sarili mo, sa kakayanan mo. Hindi ganon. And lead us not, ano sabi niya? But deliver us from evil. Amen. Do you think you can fight the evil? Sino rito ang kayang kalabanin yung evil? It is only God. Sabi niya kay Satan, saan ka pa papunta? Papunta pa rito. Sabi ni, nakita mo si Job. Pwede mong subukan, pero huwag mong kukunin ang buhay niya. Amen?
Your name is above them all. Maging ang evil spirit, they will follow him. Hello? Maging ang evil spirit, pwede niyang utusan. O sige, salantain mo. O di ba nangyari kay Parao? O, ano yun, good spirit ba yung sumalanta sa kanila? Hindi naman eh. Patayin mo lahat, pati mga lahat ng panganay na anak. Sino kaya gumawa nun? Good spirit? Sumunod yun sa kanya. You see? Nakita niyo how powerful our God is? Nakita niyo how powerful our Father is? Hallelujah. And that is what we call the unmerited favor. O sige, ito muna, yung Matthew 14, verse 22, yan yung sinasabi ko kanina, no? And if anyone is in him, righteousness, okay, can be made possible to be above the law. Okay? Pag tayo kasama natin ng Panginoon, yung imposible, magiging posible. Amen. Okay. So number 2, principles of grace. Grace, ito minsan nakala lang natin ang grace, si Lord lang ang gumagawa. Ang grace, sabi niya, grace is also what we can do as God's design for man to demonstrate. Because grace is enabling power. Nakalimutan nyo na yung grace, di ba? Dalawa yan, unmerited favor, enabling power. Ano yung enabling power na yan? Sabi sa Titus, sabi niya, grace help us to fulfill the law. Okay? In Titus chapter 2, verse 11 to 14, tingnan niyo po ito. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Amen. It teaches us, ito na yung grace. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passion and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God, Savior Jesus Christ. Habang inaantay po natin ang muling pagdating ni Jesus Christ, ang grace na ito, which is the enabling power, siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan para humindi sa mga kasalanan ng mundong ito. Hello? Who gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for Himself a people that are His very own, eager to do what is good. Hallelujah. Amen. Yung grace, wag lang tayo puro kabig. Ang buti mo, Panginoon. Tandaan po natin that God created man after His own image and likeness. Hello? The very image and likeness of God is present among us all. The Word of God is life. Nandito na lang din naman kayo, makinig kayo. Gutom, huwag yun muna. We have all the time. Naunawaan po ba natin? Hindi po ba nakaka-uplift ng spirit yung learning natin? Ay, nako. Yung position of knowing the truth, mga kapatid, ay buhay. Tandaan po natin na ang grace, the unmerited favor, trabaho ng Diyos yun. Pero yung grace niya na ibigay niya sa atin na kapangyarihan, magtrabaho po tayo. Anong gagawin? Eager to do what is good. Hello? Eager to do what is good. Hallelujah. Kasi kailangan po natin magtrabaho. Alam niyo kung bakit?
Double time na rin ang demonyo ngayon. Nung walang cellphone, panahon ninyo, hindi pa masyado uso cellphone. Wednesday service na ganito, puno ang simbahan. Nagtatakbuhan pa yung mga yan, naka-uniform. Para kami nagkaklase. Dala nila yung professor nila. Mga naka-uniform sila lahat na gano'n. Nagtatakbuhan sa bukid doon sa Ginayang. Pero ngayon may cellphone na. Wala. Madali naman matuto eh. Masyado tayong binubulag ngayon ng demonyo. Hallelujah. The law will direct us to operate on earthly realm using a heavenly mindset. The law will direct us to operate on earthly realm using a heavenly mindset. Gets nyo? Okay, tingnan po natin ito. God designed man, number one, sabihin natin, number one, ano yun? Pakilaksan nyo. To grow. Hindi po sapat na tinanggap mo si Jesus, end na. Hindi sapat na ang isang buto, itinanim mo, tapos na. God designed man to grow. Kumusta ang faith mo? Kumusta ang faith ninyo? Did you ever check kung ikaw ay nananampalataya pa ng totoo sa Diyos o hindi? Kumusta ang pag-asa mo sa buhay? Anong inaasahan mo sa buhay ngayon? Ang Diyos? Sarili mo? O daily lives na ginagawa mo? Ano? Kumusta? O are we worried na baka hindi natin ma-achieve yung mga gusto natin? Kumusta ang hope mo? Kumusta pag-ibig mo sa Diyos? Every day, God is expecting us to grow in faith, to grow in hope, to grow in love to God. Baka yung faith mo humihina. Baka yung hope mo, iba na ang pag-asa mo. Baka yung pag-ibig mo sa Diyos, andap-andap na. Check nyo. Tandaan ninyo, He is the only person above them all. Pag sinabi mong only, siya lang talaga yun. Eh, saan ka pakakapit? Tanungin kita, saan ka pakakapit ng iba na makakatulong sa iyo? Siya lang. Tapos, panghihinaan ka pa ng pananampalataya mo, ng pag-asa mo, ng pag-ibig mo. God designed man to grow. Ano pa? God designed man for success. Sinasabi niya sa iyo, you are the head and not the tail. Hindi ako nakapag-aral. You are the head and not the tail. Ano sabi sa iyo, hindi kita kaya payamanin kung hindi ka nakapag-aral? Hello? Kung ang pananampalataya mo sa Kanya ay ganun kalaki, above them all, all things is possible. Nakita mo yung mga mayayaman ngayon? Nakapag-aral ba yon sila Wamos? O sila nga yung mayaman nakakabili ng Mustang ko, ano mga nabibili nila. Ikaw na anak niya, hindi kanya kayang gawin yon. Bakit? Kasi yung mga anak niya, wala, andap-andap. Pag hindi binigay, magtatampo pa. Andap-andap. Kaya nga sabihin, magpaturo kayo sa mga nasa worldly. Ang galing nilang mga mananampalataya. Tayo, na merong ama, hirap na hirap.
Bakit? Mali pagkakakilala ninyo eh. You are designed for success. God doesn't want you to stay like that. God wants you to be successful in everything that you do. Amen? Ano pa? God designed man to multiply. May kasabihan kapag ka maganda ang lahi, mabuti ang kalooban at pag-iisip, abay, magpakarami ka. Amen? Ha? PK and Daniel, magpakarami kayo. Ha? Sabi ko kay Jade, dagdagan nyo pa, payo ko na, dagdagan mo. Amen? Or ikaw naman ay nakontento na lang dyan, nakaupo, tapos na. Sabi niya, ang design ko sa iyo, magpakarami. Amen? Kung sa tingin mo, Lord, okay ang pagkatao ko. Anong ginagawa mo? Sabi ng Panginoon, i-multiply mo yung ikaw para mas maraming Nikki sa mundong ito. No? Pero kung masama na ang tingin mo sa sarili mo, huwag ka na mag-multiply. Baka dumami ka pa. Masungit ka, madamot ka, ang dami mong huwag ka na mag-multiply. Delikado. Dadami pa katulad mo. Amen? But if you are a God-fearing man, you have the faith, you have the hope, you have the love to God, then multiply. Amen? And your children is your multiplication as well. So, ang daming magiging Erwin, ang daming magiging Charmaine. Sino nag-amen? Sino? Asa si Brielle? Oh, did you say amen? Oh, you see? Oh, ang daming magiging Lucky and magiging Jade. Hallelujah. Ha? Tuwan-tuwa kanina si Monique eh. Yung si Nicole, nangingi ng pera, binigyan ko eh. Akala ko ako lang ganito, ikaw din pala. Amen? Ako naman natutuwa. Si Nicole daw, manlilibre. Akala mo ako lang, marunong manlibre, ikaw din pala. Oh. Hallelujah. So God designed man, number 4, to become fruitful. We are blessed to be a blessing. Walang kwenta ang isang puno kung hindi lang din naman namunga. Magiging shade lang siya. Bagay, yun naman ang magiging role niya, no? Pero mas maganda kung may bunga. Si Jesus, pagdaan niya, nagutom, walang bunga, kinurse niya eh. Yung fig tree. Naintindihan niyo? And God is expecting us to become fruitful. Ngayon, kung fruitful ka naman, share your blessing. Huwag mo nang hayaang batuhin ka pa para malaglag yung bunga mo. Magkusa ka na. Di ba, Jeannie? Oh. Di ba? Sabi ko, kasi meron kaming lumang 2 ilaw, ikakabit doon sa conference room natin. Sabi ko, ang pangit. Baka tayo mapagalitan pa ng Lord kasi sobrang tipid na nga natin eh. Sabi ko, kailangan bumili tayo ng 2 ilaw, baguhin natin yung ibang mga ilaw. O sabi ko kay Tita Ginyo, Jin, baka pwede mong bawasan yung mana natin dyan. Ha? May mana po kaming natanggap sa tito namin eh. Workout pa lang. Sabi ko kay Ginny, bawasan mo naman. Bukas pupuntahan ko sila dun sa Sabi ko, sige, we are blessed to be a blessing. Huwag yung panghinayaan yan. Ako maniwala kayo. Ang sarap magbigay. Sino rito nabibless sa pagbibigay? Sarap magbigay. Ang sarap magbigay kasi designed mo yon. Amen? Number 5, to be joyful and contented. Bakit ka joyful and contented? Wala na kasing mas hihigit pa
kapag ito'y mula sa Diyos. Amen? Wala nang ihigit pa. Si Daniel, giver din yan, saka si PK. Nahuli ni Tita May ninyo yung caterer na nagsisilid ng pagkain. So sabi ni May, ay, hindi pa pwede yan. Binayaran na namin yan. I-divide mo sa 3 yan. Isa sa pamilya ni PK, isa sa pamilya ni Daniel, at kina Daniel. Oh, kaya nga, 3 nga, di ba? Gusto mo pa ng 4? Di gano'n, 3. Di pag uwi namin, nag-uwi ka ba ng pagkain, ma? Hindi na. Si Daniel na bahala doon. Pagdating kay Daniel, Daniel, na inuwi niyo yung pagkain? Hindi. Binigay ko na. Ganun ba? Sige. Binigay ko na doon sa mga tao. Kanino mo binigay? Di ba? Binigay ko. Di ba? Nako. Pag ito'y mula sa Diyos, maging masaya tayo. God designed man, number 6, to be holy. Pag sinabing holy, ang holy kasi akala natin kailangan may halo. Hindi. Ang holy means in the Bible, you are chosen, you are separated by God. Pinili niya tayo mula sa karamihan. Are you holy? Pagka tinanong, holy ka ba? Anong agad ang nasa isip mo? Kasi nasa isip niya kagad nakagawa ko ganina katalanan. Pag sinabi, are you holy? Yes! With confidence. Bakit? I am separated by God. Siya ang namili, hindi ako. Hello? Sino rito kasama kong holy? Di may confident ka na ngayon. Hallelujah. Number 7, God designed man to prosper. Dito, ipakita mo kung sino ka nga talaga. Sino ka ba? Anak ka ng Diyos. Our Father nga eh. Pinoy, ikaw ay Pinoy. Di ba? Ipakita sa mundo kung anong kaya mo. Pinoy ka nga lang eh. Yung gusto mo ipakita. Ikaw, anak ka ng Diyos. Walang anak ng Diyos na madamot. Hello? Hallelujah. Ang salita ng Panginoon, hindi lamang po tayo puro ganyan. Faith without action is dead. Even you are not preaching, even though you are not quoting verses in the Bible, if you are doing and sharing and doing everything to people, people will see that you're a different person. And then they will ask, ano ka ba? Sasabihin mo ngayon, anak kasi ako ng Diyos. Amen? Sino ang gusto nun? Sana mabago ang prospect natin ngayon. And number 8, tandaan po natin ito, God designed man for love, and everything of this can be appreciated through love. Dapat lahat founded sa love ng Lord. Amen po ba? Gawin natin ang lahat ng bagay sa pag-ibig. Amen? Lahat positive ang ginawa ng Diyos. Kaya may negative. Bakit? Kasi may nag-break ng law. Kaya may arguments, may away-away, may ganito, because somebody break the law. Lucifer break the law in heaven. Ano nangyari sa kanya? Cast out. Adam and Eve break the law on earth. Ano nangyari sa kanila? Cast out sila sa Garden of Eden. So there is a negative result on it. Amen? So let us be careful of doing that.
So, tandaan po natin, in conclusion, from now on, let us start observing the law of God and His principles. Itanim natin sa ating isipan, Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Heavenly Father, tonight, thank you for the words that we had received. Thank you for all the blessings you have given to us. Lord, may your words be imparted in our heart, O God. May these principles, Lord, be in our heart and in our mind. May your Spirit lead us in the way that we should go. Lord, I anoint each and every one of them that hears your words tonight. Lord, i-impart mo sa kanila, Panginoon, ang lahat ng ito. Bless them mightily, O God. Thank you for your goodness and faithfulness. We honor and glorify you in the mighty name of Jesus, we pray. And everyone says, Amen and amen. Hallelujah.